Bonding ang pangunahing naiisip ng mga pamilyang may kaya sa buhay. Mga mamahaling resort at mga tawid dagat na magagandang island ang target nila. At hindi lahat ng pamilya ay kaya ang halaga ng island hopping. Pero hindi lahat ay masaya at hindi lahat ay swerte. Summer ang pinaka-paborito ng mga pamilyang may sapat na salapi para mamasyal at kahit pa tawid dagat pa ang lugar. At ang private island nga ang napagkasunduan ng pamilyang merkado na kanilang puntahan. Maganda naman ang panahon noon nang umalis sila ng Maynila. Pero laking pagtataka nila nang nasa gitna na sila ng biyahe at nasa laot na sila nang biglang sumama ang panahon. At ang bangkang demotor na service ng resort ay biglang nagkaaberya at tumirik sa gitna ng kawalan. "Marie, ang life jacket! Isuot nyo na! Hindi na maganda ang aking pakiramdam. Kahit ano mangyari, huwag mong bibitawan si Lilian ha," ani Wancho. Marami ding sakay na guest ang bangka at hindi sila magkakakilala. Ihahatid lang talaga sila sa island at babalikan kinabukasan. Ang mag-asawang Wancho at Marie ay nataranta. Kasama kasi nila ang dalawang anak nila, isang lalaki na panganay at babaeng bunso nila, edad 4 na taon pa lamang si Lilian. Nakatawag naman agad ng bangkang lilipatan nila ang staff ng resort. Pero huli na ang lahat. Bigla silang sinalubong ng malaking alon at agad na tumaob ang kanilang bangka. Nagpanik na ang lahat at nabitawan ni Marie ang anak niya. Hindi na niya malaman kung ano pa ang mga sumunod na pangyayari. Basta ang natatandaan niya, ang kapatid niyang lalaki ay agad nahawakan si Lilian at may inimik ito na salita. "Ako na po ang bahala sa anak niyo," ang huling sigaw ng lalaking humawak sa kanilang bunso na si Lilian. Lilian, anak ko!" Sigaw ni Marie habang si Wancho ay yakap ang kanilang panganay na si Rex. Napakabilis ng pangyayari at agad ding lumakas ang ulan at dumilim ang paligid. Nakita na lang ni Marie, sakay na sila ng mga bangkang sumagip sa kanila at nawawala na ang lalaki at ang anak nilang bunso. "Wancho, si Lilian, ang anak ko!" palahaw ni Marie. Marami ang nasagip at may ibang nawawala. At nang dumaong sila sa pantalan ay may mga sumalubong sa kanilang staff at litong-lito si Marie. At gusto niyang bumalik sa laot pero malakas na ang ulan. "Madam, doon na lang po kayo sa opisina dumiretso at ibigay niyo po ang pangalan niyo," saad ng isang guard ng pantalan. "Ma'am, asa na po ang ibang bangka na sakay ang isang lalaki at anak namin babae na 4 na taong gulang?" wika ni Wancho. "Nako, baka po sa kabilang pier sila dumaong. Iwanan nyo ang number nyo. Tatawagan ko po kayo sir pag nakita ko na ang master list ng mga nakaligtas," saad ng staff ng pier na dinaungan nila. Isang hotel ang pansamantala nilang tinuluyan habang ang anak nila hinahanap ng mga staff ng Coast Guard na hininga nila ng tulong. Ngunit wala nang dumating na update sa kanila. Halos mabaliw si Marie at hindi na makausap ng matino. Hinanap na nila ang mga pangalan ng mga lalaking nakabook sa island at lahat walang sumagot sa kanilang tawag. "Wancho, ang anak ko. Baka gutom na yon. Diyos ko, Wancho, gumawa ka ng paraan. Kahit ubusin natin ang pera natin," hagulgol ni Marie. Halos magkasakit si Marie at ang tanging nagpapatatag na lang ay si Wancho dahil may isa pa silang anak, si Rex. Panawagan sa TV at sa mga news bulletin at pati na rin sa social media. Lahat yan ay ginawa na nila at naglagay na sila ng pabuya na ₱250,000 pero wala pa rin nangyari. 5 taon nang lumipas at nananatiling blanko ang lahat. Nagalit na sa sistema ng mga pulis ang mag-asawa at ginamit na nila ang pera nila. Pero talagang walang nalabas na lalaki na kumuha sa anak nila. Hindi na naging normal ang kanilang pamumuhay at laging dinadalaw ng bangungot si Marie na nasa gitna raw siya ng dagat at nasigaw ang anak niya at tinatawag ang pangalan niya. "Wancho,
10 taon na ang anak mo ngayon. Birthday niya ngayon. Kumusta na kaya siya? At muling lumuha si Marie at inaalala ang itsura ng anak nila. Sana hindi nawala ang kwintas na bigay ng mama sa kanya. Sana kahit yun man lang makilala natin siya. May nakaukit doon na pangalan ng mama at ang nunal sa likod. Sambit pa ni Wancho. Marami ang tumulong sa kanila pero walang magawa at mukhang sanay ang may hawak sa kanilang anak. Kaya tanging dasal na lang ang nagagawa ng mag-asawa. Nawala na ng pag-asa ang mag-asawa maging ang kanilang kamag-anak at nalagutan na ng hininga ang mama ni Wancho dahil sa depresyon. Paborito kasi nitong apo si Lilian at hindi nito matanggap na wala na ang apo niya. Madami ding manluloko ang tumatawag sa kanila para sila ay pirahan lamang. Kaya ang pag-asa nila ay tuluyan ng naglaho. Pero talagang mapagbiro ang tadhana. Isang umaga ng linggo noon, nang may kumatok sa kanilang gate, isang matandang lalaki at may kasamang batang nasa edad 12 anyos. Tao po! Yes po, Manong. Bakit po? Ani Marie. May lalaki na nakisuyo sa akin. Ihatid ko daw ang anak nyo dito. Ha? Ano po, Manong? Anak? Kanino pong anak? At sino po kayo? Trabahador ako sa kalye. Malayo dito at may lalaking kumausap sa akin na ang dalagita na ito daw ay anak ninyo. Hindi ko maintindihan eh. Wika pa ng matanda. Tinitigan ni Marie ang dalagitang kasama ng matanda at ang unang nakita niya ay kwintas nito. Wancho! Si Lilian! Sigaw ni Marie. Ha? Asan? Naku Manong, salamat po ha. Heto po ang kunting nakayanan namin sa abala po. Sabay abot ng 1,000 piso ni Wancho sa matanda. May ibinigay na sulat yung lalaki. Heto, at bahala na kayong mag-usap. Aalis na ako. Saad ng matanda. Ang laman ng papel ay isang account number ng BDO at pangalang Maricel Briones at may nakasulat na ang kalahating milyon ihulog nyo sa account na yan, kundi babawiin ko ang anak nyo. Nataranta si Wancho at agad na tumakbo sa bangko. Si Marie naman hindi malaman ang gagawin. Pinakain niya ito at dahil payat na ito at halatang kulang sa pagkain. Anak ko, kumusta ka na? Damihan mo ang kain ha? Ligtas ka na. Nasa bahay ka na natin anak. Lilian, Kuya Rex ako. Wika naman ni Rex ang kuya ni Lilian. Pero ang dalagita hindi umiimik at nakatulala lang. Agad namang tiningnan ni Marie ang nunal sa likod nito at may nunal naman talaga ang dalagita. Ma, bakit nagkaganyan si Lilian? Parang naghihirap siya. Nakakaawa naman ang kapatid ko. Ani Rex. Diyos ko anak, ano ang ginawa nila sa'yo? At halos mahimatay sa kaba si Marie. Maraming naglalaro sa isipan ni Marie. Pwedeng inabuso nila ang anak niya o baka pwedeng gawa ng sakuna na nangyari sa kanila. Wancho, madali ka. Bumalik ka agad dito. Dadalhin ko sa doktor natin si Lilian. At nalaman nila na may nervous breakdown daw ang dalagita. Dahil daw sa pinagdaan ng hirap nito o mahirap na karanasan at hindi na nakayanan ng utak nito. At kakulangan din daw sa pagkain at pagod ng katawan. Hindi ko masasabi ang pinagmulan. Marahil may pinagdaanan ng bata na ikinatakot niya. Wala naman akong nakita na minolestya ang anak nyo. At talagang ang main problem ay ang nasa utak nitong takot. Tulungan nyo siyang gumaling at maibalik ang saya sa kanyang alaala. Saad ng doktor nila. Awang-awa ang mag-asawa sa dalagita at hindi talaga ito umiimik at laging tulala. In-enroll agad nila ito para makahabol sa klase. Pero hindi makaya ng bata ang pag-aaral. Kaya naman hinayaan muna nila ito na nasa bahay at ipapasyal nila pag weekend. Anak, mama ako. Pag gusto mo na magsalita, tawagin mo ako. Handa ako makinig. Saad ni Marie araw-araw. Nasunod naman ito sa mga sinasabi ni Marie at Wancho. Pero aayaw talagang magsalita. Lahat na ay ginawa ng mag-asawa.
Mag-mall, mag-shopping, manood ng movie, pero wala pa rin. At ang regular check-up sa doktor nila ay lagi nilang ginagawa. At maging ang doktor ay walang masabi, kundi nasa bata na daw ang pasya kung kailan daw ito magsasalita. At sa psychologist daw, kumuha pa sila ng ibang opinyon saad pa ng family doctor nila. Ilang taon muli ang dumaan at nakikita nila na lumalala ang sitwasyon. Minsan, nahuhuli ni Marie na lumuluha ito sa loob ng CR. Parang nakikinig nila na nagsasalita itong wala namang kausap. Sa psychologist na natin siya patingin, Marie. May kakaiba na sa anak natin, puna ni Wancho. At sa ilang session nila sa psychologist at sa malimit na pagkausap ng doktor at sa mga kaalaman nito, napagsalita ito ng doktor at ang kapalit ay nawala na ito sa katinoan. Ayaw ko nga eh. Sasaktan nila ako. Saka si Lilian, baka saktan nila. Baka patayin nila ang kaibigan ko. Sigaw nito. Namulagat ang mag-asawa at agad nilang pinacheck kung anak nga nila ang bata. At agad silang nagpa-DNA test at lumabas na hindi nila kamatch ang dugo nito. At nalaman nila ang totoo na hindi ang anak nila ang nasa harapan nila. Juancho, nasaan ang anak natin? Baka napapahamak na siya. Palahaw ni Marie. At ang dalagita, napilitan silang iwanan sa mental sa pangangalaga ng mga doktor at kinuha nila ang kwintas ng anak nila at muli nila itong kinausap kahit mali-mali ang salita. Kaibigan ko, wawa naman. Tulong po. Si Lilian po, wawa naman. Sigaw nito. At hindi na matagalan pa ni Marie ang naririnig. Kaya lumapit na sila sa NBI, ang pangalan ng babae sa bangko ng BDO na ibinigay nila ang unang target ng NBI. Pero agad ay closed account na ito at mali ang ID na nakafile sa bangko. Matalino ito. Maging ang picture ay hindi tugma sa pangalan, kaya agad naghanap ang NBI ng bagong suspect. Kaya ang sinundan nila ay ang matandang lalaking tauhan ng DPWH na nagdala sa kanila ng fake na si Lilian. Sinundan nila ito at nalaman nila na nasa kabilang bayan lang pala nila ang kanilang anak. At ibinenta pala ng lalaking kumuha sa anak nila ang kaawa-awang si Lilian sa matanda at ginawang trabahador. At doon naabutan nila si Lilian na payat at ginawang alipin at tagapagpakain ng kanilang babuyan. Halos mawala ng malay si Marie at nang magpakilala siya sa anak at lumuha lang ito at sinabing, "Mama, ang tagal-tagal niyo naman dumating." Napagsuntok ni Wancho ang matanda at halos duguan ito at nang maawat na ng mga taga-NBI. "Lahat kayo magbabayad sa akin! Lahat kayo! Hanggat nabubuhay kayo! Hindi ko kayo patatahimikin sa ginawa niyo sa anak ko!" Sigaw ni Wancho. Kinasuhan ng NBI ang buong pamilya, puwera ang mga minor. Hinanap din nila ang lalaking sumagip kay Lilian sa dagat at ikinulong. At si Lilian, walang tigil ang pag-iyak at hinahanap ang kanyang kaibigan na si Eva. "Ma, si Eva, asa na po? Malaki ang utang na loob ko po sa kanya. Sinasalo niya ang mga palo na para sa akin. Ampun siya ng matanda at bata pa lang sinasaktan na siya. Ako manhid na sa kanilang palo at bugbog. Ma, asan si Eva?" "Nasa mental, anak. Huwag kang mag-alala. Ipapagamot natin siya," ani Marie. "Ma, tulungan natin si Eva. Inalagaan niya ako nang ibenta ako ng lalaking sumagip sa akin. Kundi sa kanya, baka baliw na rin po ako," daing ni Lilian. "Oo anak, pangako. Ipapagamot ko si Eva. Pangako yan anak." Gumaling naman si Eva at inampunan nila ng legal ito. At ang pasasalamat ni Lilian dito ay walang hanggan. Nag-aral sila at muling bumangon at nangako na hindi na sila magkakahiwalay pa at kinalimutan ang bangungot ng buhay nila. "Eva, salamat ha. Ikaw ang dahilan para makita ako ni na mama at papa. Huwag kang mag-alala, kami naman ang bahala sa'yo," saad ni Lilian. "Salamat Lilian. Naaalala ko na wala na akong magulang dahil naaksidente kami sa kalye noon
at patay lahat ng magulang ko at ang kapatid. At nakuha ko ng matandang yun sa kalye nang tumilapon ako. Saad ni Eva. Anak, babangon tayong muli. Kasama mo kami ha. Kalimutan mo na sa iyong isipan ang lahat ng masasakit na pangyayari sa buhay mo, ani Marie. At sa kasalukuyan, nag-aaral na ang dalawa ni Lilian at Eva at nakangiti na sila at sabay nilang kinalimutan ang lahat-lahat sa tulong ng dasal at pagmamahal ng magulang nila.